Isang 61 years old na pasahero na papunta sa Hong Kong hinarang sa NAIA dahil sa daladala nitong bag na may lamang pera na 1.2 million pesos na hindi deklarado at walang permit galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Hinarang po ng mga otoridad ang isang babaeng pasahero diyan po sa Ninoy Aquino International Airport matapos na madiskubre ang 1.2 million pesos undeclared cash ang 61 years old na pasahero. Papunta sana ng Hong Kong. Ito po'y kinwestiyon at hindi siya nakapagpakita ng anumang authorization mula po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nangangailangan ng permit ang isang pasahero kung siya ay magdadala ng cash ng higit sa 50,000 pesos sa labas ng ating bansa. Kamakailan, 2 linggo pa lang ang nakakalipas, may isa ding pasaherong lalaki na papunta rin sa Hong Kong ang may daladala ring pera na hindi deklarado at walang permit galing sa Bangko Sentral na mga dolyares na nagkakahalaga ng 580,000 US dollar at peso na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. At ang malaking tanong dito, ano ba kasi ang gagawin nila sa peso or malaking pera na dadalhin nila sa Hong Kong? At paulit-ulit na may nahuli sa NAIA na may daradalang malaking pera at Hong Kong ang destinasyon nila. Isang pasaherong Pilipino na papunta sana sa Hong Kong hinarang at inaresto sa NAIA matapos idaan sa X-ray machine ang daldala nitong hand carry baggage. Dahil napag-alaman na ang laman ng kanyang bag ay mga bulto-bulto ng pera na dolyares na nagkakahalaga ng 580,000 US dollar at peso na lampas 1 milyon. Lalaking nahulihan ng milyon-milyong halaga ng hindi deklaradong pera. Dani, arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng hindi deklaradong higit 1 milyong piso at higit kalahating milyong dolyar sa NAIA Terminal 3. Sa ulat na diskubre ang kabuang 1.2 million pesos at 580,000 dollars sa bagahe ng lalaki na papunta sana sa Hong Kong nang padaanin ito sa X-ray machine. Nasa kustodiya na ng Bureau of Customs ang lalaki at mga nasabat na pera para sa karagdagang investigasyon. Naalam na rin ng mga otoridad kung saan galing ang pera at kung saan ito gagamitin sa ibayong dagat. Isang lalaking pasahero papuntang Hong Kong ang arestado ng Philippine National Police Aviation Security Group o PNP-ABSI Group sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 dahil sa pagbibitbit nito ng undeclared bundles of cash kamakailan. Ayon sa PNP-ABSI Group, nahuli ang lalaki matapos ang manual inspection ng mga airport personnel sa bagahe nito. At nang buksan ang laman ng bagahe, tumambad sa mga otoridad ang limpak-limpak na undeclared dollar cash na nagkakahalaga ng 580,000 US dollars at 1.2 million pesos. Wala umanong maibigay na paliwanag ang lalaki bukod sa sinabi nitong isa lamang siyang employed driver. Nasa kustodiya na ng Bureau of Customs ang nahuling lalaki para sa investigasyon na maaaring maharap sa paglabag sa Section 4, Chapter 3 ng Manual of Regulations on Foreign Exchange Transactions ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa mga nagtatanong naman kung magkano daw ba ang pera na allowed dalhin pa uwi sa Pilipinas or papunta sa ibang bansa. Actually guys, lahat naman ng amount ng pera kahit magkano pa yan ay allowed naman dalhin. Pero kapag lampas ito sa limit, ay kailangan nyo itong i-declare para hindi kayo arestuhin at para hindi ito kumpiskahin. Dahil kapag lampas-lampas sa limit, ay nilalabag nyo na ang Anti-Money Laundering Act or Anti-Money Laundering Law. Pero guys, pwede kayo magdala ng pera na hindi dinideclare kapag mababa sa limit. For example, kapag US dollar or any foreign currency na equivalent, ang pwedeng dalhin na hindi kailangan i-declare ay 10,000 US dollar pababa. Kapag Philippine peso naman ay 50,000 pesos pababa, hindi nyo na kailangan i-declare at pwede nyo dalhin pa uwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Pero guys, inulit natin na kapag lampas sa 10,000 US dollar at lampas sa 50,000 pesos, ay kailangan nyo yan i-declare sa e-travel customs declaration. May nauna na rin akong video na nagawa tungkol dito. Maraming nagtatanong nito kung paano daw ba kung hindi US dollar ang daladala pag babiyahe. For example, lapad or Japanese yen, real or dirham, or iba pa mga pera sa ibang bansa.
magkano daw ba ang pwedeng dalhin na hindi maharang sa custom? Ang sagot dito guys, any foreign currency na dala-dala nyo, meaning kahit anong pera sa ibang bansa ang dala nyo, basta equivalent or katumbas ito ng lampas $10,000 ay kailangan nyo itong i-declare para hindi maharang sa customs or kahit maharang man ay hindi ito kukumpiskahin. Ngunit kung ang equivalent nito or ang katumbas nito ay mababa sa $10,000 ay hindi nyo na ito kailangan i-declare. So kahit anong foreign currency ang daladala nyo, pababiyahe kayo pauwi man sa Pilipinas or papunta sa ibang bansa, for example, lapad or Japanese yen, real or dirham or iba pa mga pera sa ibang bansa, ay pwede nyo ito dalhin. Basta i-compute nyo lang to US dollar. At kapag ang katumbas ito ay hindi lalampas sa $10,000 ay hindi nyo na ito kailangan i-declare. Para ma-safe guys kapag babiyahe kayo, ay dalhin nyo lang ang below the limit. Dalang limit sa pagdadala ng pera ay 50,000 kapag Philippine peso. At kapag US dollar naman ay $10,000 pababa na hindi na kailangan i-declare. Tanong ng iba, paano naman daw kung may nakuhang bonus or nanalo sa lottery sa ibang bansa at sobra-sobra ito sa limit na pwedeng dalhin pa uwi sa Pilipinas na $10,000? Paano daw ba ito maiuwi na hindi maharang sa customs? Ang sagot guys, kapag ganyan na sobra-sobra sa limit ang pera nyo, ay mas maigi na i-deposit na lang sa inyong Philippine bank account dahil kahit magkano ang laman ng Philippine bank account nyo, milyon man yan or bilyon, basta nakadeposit sa inyong account, ay wala yang problema. Pero kung pera talaga or cash ang dadalhin nyo, ay i-declare nyo na lang just in case man maharang sa customs, ay pagbabayarin lang kayo ng tax. At hindi ito kukumpiskahin dahil nga ito ay deklarado. Sa mga uuwi naman sa Pilipinas na nagbabalak magdala ng real or dirham, panoorin nyo muna ito guys, yung naging karanasan ko nung nagbakasyon ako sa Pilipinas na may dala akong dirham. Paalala ito sa lahat na makagaya kong OFW na magbabakasyon sa Pilipinas na nagpaplano magdala ng real or dirham. Sinadya ko talaga magdala ng dirham dito sa Pilipinas para gumawa ng update at comparison kung alin nga ba ang maganda. At pumunta nga ako sa makilalang pawn shop or money changer dito sa Pilipinas para ipapalit ang dala kong dirham. Kagaya na Cebuana Luwilier, M. Luwilier, Palawan, Villarica at iba pa. Ngunit guys, hindi nila tinatanggap ang dirham na dala ko. Ngunit sa mga hindi kilala mga money changer ay tinatanggap naman nila ang dirham. Pero depende pa rin yan guys sa probinsya or lugar kung nasaan kayo sa Pilipinas. May mga Palawan, M. Luwilier, Villarica at Cebuana naman na tumatanggap ng dirham. Pero guys, kagaya ng sabi ko, ay depende ito sa lugar kung nasaan kayo sa Pilipinas. Kaya yan ang dapat or isa sa dapat yung i-consider kapag magdadala kayo ng dirham o real. Sa mga natanungan ko naman ng mga hindi kilalang pawn shop or money changer na tumatanggap ng dirham, ang kuha nila sa akin ay 15.48 pesos bawat 1 dirham. At sa iba naman, dahil nga nagtanong-tanong ako sa napakaraming money changer para sa price comparison. Sa iba, ang kuha nila ay 14 pesos bawat dirham. Sa iba naman ay 13 pesos. Pero yung mga bilis lang guys na mula 50 hanggang 1,000. Pero yung 20 pababa ay 10 pesos lang ang kuha nila. At karamihan ay hindi pa tinatanggap. Kaya mas maigi talaga na dollar ang dalhin nyo pa uwi sa Pilipinas or yung dirham o real nyo ay ipapalit nyo ng dollar habang nasa abroad kayo. At yun ang dadalhin nyo sa Pilipinas dahil ang dollar guys ay tinatanggap sa kahit saang pawn shop sa buong Pilipinas. Hindi kagaya ng dirham o real na may mga condition pa at madalas hindi nga tinatanggap. At eto nga guys, nagpapalit ako ng $300 sa Villarica pawn shop. At ang rate ng palit ngayon ay 58.16 pesos. At nung kinumpute ko nga guys,
ay umabot sa 17,000 ang nakuha ko or yung palit sa 300 US dollar ko. At nung kinumpute ko nga ay hindi naman ako nalugi na pinapalit ko yung dirham ko ng dollar nung nasa Dubai pa ako. Kaya guys, maganda talaga na dollar ang dala nyo kaysa sa real or dirham. At kung dollar ang dala nyo ay wag lang kayo sa isang pawn shop or money changer magtanong. Dahil sa ibang mga money changer ay matataas din ang palitan. Kaya dapat maglibot-libot kayo at maghanap ng mas mataas na rate. Pero kung real or dirham ang dala nyo, kagaya ng sinabi ko kanina, ay may mga pawn shop or karamihan sa mga pawn shop or money changer na hindi ito tinatanggap. Kung tanggapin man ay sobrang baba. Kaya tama ang sinabi dito ni kababayang OFW na galing sa Saudi Arabia na na-experience niya sa Pilipinas nung nagdala siya ng real. Nainis ako. Alam niyo kung bakit? May natira pa kasi akong pera dito. Tingnan niyo ha. Tingnan mo yung natira akong pera dito ha. May natira pa ako ditong Saudi Riyal. Ito is 130 barya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 20, tapos 30, 130. Isipin mo, nung nagpapalit kasi ako nung nakaraan, yung 12 pesos lang yung palitan, 12.50. Ang baba no na, kasi yung mga pinapalit ko that time is yung tag 500 at saka 50. Hindi ko pinapalit kasi lahat. Tinira ko to kasi nga barya. Ngayon, nung kailangan ko na ng pera, at least pandagdag lang naman sa puhunan, sinubukan kong papalitan to, ang baba pala ng palitan pag barya. Pag ganito yung pera mo, ang baba ng palitan. Ito. Pag ganito yung pera mo, barya, ang baba ng palitan. Alam nyo kung magkano yung palitan? 9 pesos. 9 pesos ang Saudi Riyal. Para nang hiningi. Imbis abot to nung, akala ko nga, kahit 12.50, okay na sa akin eh. Isipin mo naman yung palitan is, 9 pesos. Grabe, para nang hiningi. Kaya napaisip ako, grabe ang baba naman. Kaya hindi ko na pinapalit kasi nga, sobrang baba. Para nang hiningi. Walang nangyari kasi nga, ang baba nito. Kaya ngayon, kung meron ng mga OFW na papabalik ng Saudi, meron ako ditong pera na Saudi Riyal. Baka gusto nyo magpalit tayo. Sa inyo na lang, baka kasi mas mataas-taas ang bahagya sa inyo. Yung mga gusto na bumalik, yung pabalik ng Saudi, pwede po tayong mag-change. Pero yung bilang natin, yung palitan sa Saudi, kasi nga, dadalhin nyo naman po ng Saudi. Baka lang kung sino yung mga babalik ng Saudi. At sa mga kapwa OFW ko naman na babalik ng Pinas, di ko talaga advise na magdala ng pera. Ipapalit nyo na lahat ng pera na Saudi Riyal, ibangko nyo na. Kundi tama yung mga nasa comment nung unang post ko na ipalit nyo ng dollar kasi mas mataas yung palitan, at saka sa dollar kasi dito sa Pinas mataas yung palitan. Kaya mas maganda pa rin yung sa palit nyo na lang ng dollar para di kayo mahirapan dito. Ang babang talaga ng palitan, sobra. Kaya yun, nanghinayang tuloy ako dito sa sa pera ko. Sayang to ba? Alangan namang, kung matagal pa ako makabalik na Saudi, kung hindi man ako makabalik ng Saudi, anin ko naman to. Kaya nag-iisip ako, sa mga gustong bumalik ng Saudi, baka pwede tayong magpalit. Usap lang tayo, PM nyo lang po ako. Kasi nanghinayang ako sa 9 pesos eh. Napakababa. Tapos ang hirap kitain ng pera sa abroad, sa Saudi. Tapos ang palitan dito, kulang na lang hingiin. Kaya napaisip talaga ako. So para sa akin guys, base sa experience ko, dahil nga nandito ako ngayon sa Pilipinas, ay mas maigi na ipapalit nyo ang real or dirham nyo $2 habang nasa ibang bansa pa kayo.
huwag kayo magdadala ng real or dirham dahil nga may mga lugar na hindi ito tinatanggap or pinapalitan. Kung may bank account naman kayo dito sa Pilipinas ay mas maigi na ipadala nyo na lang.